Um, Magandang araw at magandang gabi, no? Sa kabilang pag-usapan muna ulit natin ang tungkol sa taripa, no? Yung tungkol sa taripang hindi pinag-isipan, no? Na ito ang maaring pagmulan ng hindi magandang pagkakaunawa, no? Kasi ang research ko nung World War II, ito ang umpisa, no, sa taripa pang-iipit, no, bawat bansa. Kaya medyo nagkagulo at nabigyan ng pagkakataon si Adolf Hitler, yun na nga, no, sumiklab yung digmaan, no. Pero ang pinag-umpisahan pala nito, guys, yung taripa din. Hindi ko naman sinasabi na mangyayari ulit. Pero ayaw ko ring sabihin na negative, no? Maaari din, no? Ito ang isang pinagmulan. O ito yung mitsa ng pagsisindi, no? Pero, para doon sa mga nag-alala tungkol sa China, hindi lang kayo dapat mag-alala tungkol sa China. Mag-alala rin tayo sa mga kamag-anak na nandun sa Amerika. Mag-alala din tayo sa Amerika. Alam mo kung bakit? Ang China, yung kampanya ang kumpanya ng mga kumpanyang tycoon business sa China, wala pa tayong naririnig na mga nagrereklamo, no? Dahil ito nga taon pa ito, buwan bago malalaman, no? Kaya lang naunahan tayo ng fake news, no? Yung mga vlogger na nagpapakalat kung sino yung ang akala nila China lang ay epektado rito, no? Kasi ito kasi mga bayad para sirain yung no. May mga vlogger ding mga Amerikano na babagsak na nga economic ng China. One side kayo, no. Hindi lang China ang maapektuhan dito, no. Ito nga yung mitsa, no. Mitsa na maaari ng World War, no. Mitsa ito, mitsa. Wag naman po sana, no. Ito yung mitsa ng sa mangyayaring patutunguhang hindi mangyayaring maganda. Hindi magandang mangyayari. Kasi itong ulitin ko, yung ni-research ko, kasi may software tayong direct tayong makapag-research, no. Kung ano yung kadahilanan ng World War II, no? Dahil ito sa mga kanya-kanyang taripang gantihan ng mga taripa bawat bansa, no? Kaya ito pala yung nagsindi sa utak ni Hitler, no? Na mas maganda pa maging imperyo. Total maliit lang din ang German, Mas maganda pang dadaanin na lang sa puwersahan, no? Ayan, tuloy sinakop halos lahat ng bansa sa Europa, no? Ito pala yung taripa. Matindi pala itong tariff war ng World War nito. Yung World Trade. Matindi pala itong mag-umpisa ng mitsa, no. Huwag naman po sana. Ay pagdasal na lang po natin hindi mangyayari ito, no. At saka itong desisyon ni Trump, ito ay hindi talaga pwedeng patagalin itong taripa niya 125%. Kabilaan to. Kasi ang akala ng Amerika kasi hindi talaga kakasa sa hamon tong China. Simula nung sinabi ni Trump yan, mga 1 week, pero napagtanto niya na talagang kumakasa ang China. Alam naman natin lahat, alam din ng lahat ng pangulo ng lahat ng bansa na ito talaga ay hindi magandang mangyayari. Bakit? Kasi yung taripa na yan, akala mo China maapektuhan yan? Hindi lang China maapektuhan yan. Lahat ng bansa dito sa buong mundo apektado niyan. No? Yung may unawa lang nito, no, yung may lawak lang na pag-uunawa ng World Trade Center, no. At saka yung may unawa dito sa may tinatawag nilang gross domestic product, no.
yung GDP economic ni ika nga, no? Yan lang yun yung pagkakaintindi. Kaya ipapaliwanag ko lang sa inyo, no? Yun. Yung decision kasi ni Trump, di ba? Parang nalalaman tuloy ng Amerika ngayon, no? Sa ginawa ni Trump, na hindi basta-bastang titiklop yung China, no? Hindi basta-basta titiklop ang China rito, no? Kaya, kung ikaw ba naman mag-isip, kung ma-analyze ka, no? Bakit pipilitin pa ni Trump na mag-usap sila ni Xi Jinping? Aber? Bakit? Ay, kung nadesisyonan mo na ito, di wala nang usap-usap yan. Sana. Ay, bakit may schedule silang dalawa na mag-usap? Ang akala kasi nung ika nga, noon kasi, kilala itong Amerika na pinaka-superpower talaga. Ngayon, hindi na. 3 na sila ngayon. Marami pa. Kaya lang, magamat, sa world record at saka na itatak ng mga tao sa buong mundo, Amerika talagang pinaka huling imperior, huling diretsyon ko na, ng daming pinatay. Bakit sa Syria at saka Kuwait? Sino bang nagdedesisyon ng gira nun? Di ba sa panahon ng gira na yun, bagsak na bagsak ang economic ng... I-research nyo para hindi kayo magsasabi sa akin na kung ano-anong pinagsasabi ko. I-research nyo nung panahon ng digmaan ng Syria. Panahon ng digmaan ng Libya. Bagsak ang economic nila noon. Kaya ang gagawin nga nilang paraan, gusto na naman, digmaan na naman eh. Mag-research kayo, no? Ngayon yung doon tayo sa ano, no? Sa pag-uusap nila, kung may schedule sila mag-uusap. Kung ikaw ba naman buo yung decision mo, no, na pag ano ng taripa. Bakit? Kasi alam mo, umiinit na ang Kongreso kay Trump. Umiinit na kasi ang dami ng alingaw-ngaw ngayon sa mga business tycoon. Ang pinakamalaking business tycoon ng ano, yung pagmamayari ng nila Bishop, nila hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan apektado eh. Kaya lang ang iniisip nila mai-stock yung stock market nila, mai-stock. Kasi sino ba naman bibili doon sa mga di ba? Kasi sobrang mahal. Kasi dito sa taripa na to, buong mundo, lahat to mas lalo pang mag-triple ang mga bilihin nito. Pag ganitong tarif, napakalaki niyan. Hindi biro yan. Parang gira na nga yan eh. Parang naghamon na ng gira yan eh. 125%. Eh, akala ng Amerika kasi titiklop na lang yung ano, no? China. Hindi na lubos maunawaan na hindi lang Amerika ngayon ang superpower, no? Andyan pa yung Russia. Kaya believe ako kay President Putin at saka kay Xi Jinping. Unahin ko kay President Putin, no? Kay President Putin, believe ako rito, no? Ibang-iba siya strategy niya na magpapatakbo sa ano, no? Biruin mo yung bansa niya, no? Halos 90% ng company nila sinasanksyon ng Amerikano. Pero hito, natitinag ba ang Russia? Nasisira lang naman ang Russia eh dahil sa mga vlogger ng mga bugok na para makakuha lang ng content, yung pabor dito sa Amerika, naglalabas sila ng vlog, naglalabas ng content itong mga nagpapakalat ng fake news dito, no? Bagsak na raw ang Russia, lahat daw ng mga tycoon business naglilipatan sa Dubai, naglilipatan sa Saudi. Mayroon talagang pumunta sa Saudi, pero hindi ibig sabihin na ititigil na nila yung negosyo nila sa bansa na yon. Alam niyo kung bakit? Hindi sila basta-bastang mang-iiwan dito. Hahanap sila ng paraan dito. At maari kausapin nila ang isang pangulo, ang pinakamataas na prime minister ng isang bansa, para mapag-usapan kung anong mga pamamaraan. Dahil paano sila aalis? Sasayangin lang ba nila yung puhunan nila na $1 trillion, billion dollar? Hindi sila basta-basta ganun aalis. Kagaya ng mga sinasabi nitong mga vlogger na ito, na bumagsak ng
bumagsak ng tudo-tudo yung Russia, no? Paano bumagsak ng tudo-tudo? Kasama ko sa electrician, nasa Russia. Kasama ko dati sa lineman, ang tanda-tanda na nasa Russia, nagtatrabaho. Hindi pwedeng wala kaming kontak doon. Wala namang epekto. Walang epekto yung pinanagagawa ng US. Sa halip, maraming bansa sa Europa ang nagrereklamo dahil nung taon na yon, nung nakarang taon, pinutol yung gas pipeline ng papuntang Europa, papuntang Poland, papuntang Great Britain. Pinutol nila yung supply ng gas. Ngayon, anong nangyari sa European? Kasi ang European walang ganong kataas. May pundo silang petrolyo pero walang ganon kataas na in-demand na masyado. Talaga sila umaasa pa rin sa Russia. At ang Russia naman umaasa din sa produkto nila. Kasi palitan nga to guys eh. Yan ang dapat nating maintindihan. Ito yung ibig sabihin ng trade center, no? Palitan ng produkto. Kapag desisyon ng Europe na yan, naidugtong ulit, no? Kasi hindi talaga po pwede yung madalas ng burnout sila, no? At yun, Poland, Greece, Netherlands, Switzerland, Germany. Ang Germany naman umaasa sa nila, yung may hinuhukay nilang coal, no? Kaya yun ang doon. Kaya hindi natin believe ako kay President Putin. Hindi talaga natitinag. Talagang patakbo. At saka yung lahat ng mga business doon ng Russia nandyan pa rin. No? Kasi nakikita mo yung sabi nga ng mga kasama ko sa trabaho, mas maganda pala mag-sanction ng Amerika sa Russia, no? Dahil tumaas yung sahod namin eh. Napabaliktad, no? Anong ginawa ngayon ng government Amerika? Maniwala kayo sa hindi, ang laki na ng utang ng Amerika sa mga business tycoon ngayon, kagaya ng gumagawa ng mga bomba. Dahil hindi naman paghahawak ng gobyerno yan. Binabayaran din ng gobyerno yan eh. Kagaya nung Lockheed Martin, yung mga klase-klaseng aircraft, yung Boeing. May Boeing din sa China. Mag-research kayo. May Boeing din, may Boeing din sa China. May Lockheed Martin din sa sa China din. Mag-research lang kayo. Kaya believe din ako ng China na yan. Believe din naman ako sa Amerika. Siyempre. Hindi naman tayo pwedeng one side. Believe din ako sa Amerika. Siyempre sa mga papatakbo nila. Pero mayroon silang mga maling hakbangin na hindi ko sinang-ayunan din minsan. Dahil kasi hindi ka ba bibilib sa Amerika, di ba? Ilang milyon din yan sila, no? Population, pero napaangat nila. Na-encourage nila yung malalaking investor. At saka sa silang military budget sila pero pinakamataas, no? Pero ito'y binabayaran, nagbabayad sila dito sa mga kumpanya na to, no? Lockheed Martin, no? At saka yung mga kumpanya na sila Jeff Bezos, sila Bill Gates, mga mayayamang yan. Kaya siyempre magrereklamo din yung mga yan kung magpataas ka ng taripa dahil babagal yung nila, marketing. Dahil nga magbamahalan yung mga bilihin. Itong sitwasyon ng taripa na to, ito yung unang ito yung third party, no? Ay hindi third party. Ito palang first party ng World War, no? Yung ganitong Hindi naman natin sinasabi na mangyayari yun. Hindi naman natin hinihingi yun. Dahil iba ang World War ngayon, automatic na yan, no? Manlulusaw na lang tayo lahat eh. Huwag naman nating pangarapin yun. Yan ang ikukwento ko sa inyo, yung tungkol dun sa Russia. O anong nangyayari. Walang sanction, walang epekto yon. Walang epekto yon. Kasi bakit? Nahihirapan din ng Amerika guys eh. Kasi ang Amerika exporter din ng Russia eh.
Biro mo kung 90%, ang gagawin naman ng Russia 90%. Di, yung mga negosyante sa Amerika, magrereklamo ka dahil paano na-sanction na yung ano mo. Paano pa, imbis malaki yung kita mo dahil makapag-export ka. Kasi palitan nga to. Palitan nga ng kalakalan nito. At siyempre magrereklamo yung mga ano, sa sanction na yan. Kagaya nung mga company na kila Bill Gates, Jeff Bezos. Kung iba pa yon, kung sino pa yung mga mayayaman dyan, ay lahat ng paggawaan nila, pinakamalaki, nasa China. Paano ngayon yon? Ay gusto, yung taripa nito, gusto nga nito, palalakasin yung local. Gusto ng mga factory ng Amerika, palalakasin nila. Hindi rin mangyayari yon. Hindi obra talaga yon. Hindi obra yon. Kasi yung iba, umaasa doon sa mga ini-import dito at saka ini-export dahil medyo mas mura ngayong naipasok ng bansa kaysa medyo mas mahal yung medyo local eh. Dito nga sa atin, mas mahal yung local eh. Siyempre, mga tao naman, lahat ng tao naghahanap ng karamihan, hindi naman sa tumatangkilik dun sa gawa ng kung saang bansa kayong factory. Yung iba namimili ng mura eh. Kahit anong pang saang galing bansa yan eh. Kasi ayun, ang Russia, kita mo, di ba? Matatag sila. Ngayon yan yatang gawa ng paraan kung magawa ng paraan. Ngayon, tuloy-tuloy ang economic ng Russia. Tapos yun din ang gagawin mo sa China. Di ilang bansa na yung nawala sa'yo. Hindi baga yung ibig sabihin na pag maggawa ng malaking taripa bang Amerika para nagsasanksyon ka na rin yan eh. Pero iba yung sanksyon, iba yung taripa. Kasi ang sanksyon may binabawal. Ito kasi taripa, walang binawal. Kaya lang masyadong mataas yung yung tax. Yung bayaran mong tax. Yan, tarif. Yan lang pinagkaiba doon. Pero halos magkakahawig yun. Kasi mapupunta sa parang sanksyon na rin kung ayaw mo na magpadala sa bansa na yun. Dahil sobrang mahal. Kaya nga ang gagawin ni Trump, may schedule sila, no? Research ko rin yun. Research ko. Ayaw ko ipakita yung mga pinapanood ko na yung mga news. News na mga international news, no? Kasi wala tayong permiso dito. Hindi kagaya ng ibang vlogger. Talaga yan. Mga yan, sobrang kapal ng mga mukha ng mga yan eh. Biro mo, pinipick up nila yon. Magsasalita ng advance masyado sila. Hindi pa nga nangyari, nag-advance na. Lahat ng mga ito kasi, kaya nasisira dito. Kaya mga puro speculation. Puro panghuhula. Kung anong sinasabi ng news, yun dinadagdagan nila ngayon. Pinipick up nila yun. Pinipick up nila. Wala silang authorization. Kung anong sinasabi ng mga mga iba't ibang uri ng newscaster, no? News anchor. Mga international. Kaya yung nangyayari sa Russia, walang nangyayari doon sa sanction. Malupit pa yun dahil sanction na yun eh. Hindi lang tarif ang usapan doon eh. Hanggang ngayon buhay sila. Communicate sila ng Europa. Communicate. Walang problema yun. Bakit hindi nakikialam yung US dito? Bakit hindi makialam? Pakialaman niya yung Europa? Sino pang kakampi niya? Di wala na. Hindi pinakaya naman. Tuloy-tuloy pa rin yung economic ng Russia. Tuloy-tuloy yung economic ng Russia. Anong nangyari sa Amerika? May pumasok pang export galing Russia papuntang Amerika. Di ba wala? Dahil gumaganti sila ng sanksyon eh. Hindi lang naman kasi Amerika ang pwede mo i-exportan. Napakaraming bansa pa, ano? Kung quality lang din ang usapan, quality din naman yung Russia. Hindi naman sila nagkakalayo, no? Ayan. Tapos na tayo dyan. Mapunta tayo kay Xi Jinping. Bakit din ako bilib, no? Akalain mo, guys. Dating naghihirap din yung China, no? Tapos umupo si President Xi Jinping. Kasi ang hirap dalhin nun. Yung 100 tao na nga lang, no? Nasa sakupan mo. Mahirap mong pasunurin. Yung pakalay yung 1.7 billion population ng China.
This is exactly population, no? 1.7 billion, samantalang sa lalong-lalo dito sa Pilipinas, 110 plus million lang. Di pa nasunod, no? O, kanya-kanyang ano, ay samantalang sa China, no? Research kayo, guys. Para research kayo. Kung hindi kayo marunong, kailan matutunan niyo ito? Para hindi kayo masyadong nagpapaniwala dito sa ibang vlogger na bagsak na raw ang China, kaliwat kanan ang rally, kabila kanan. Kabila kanain ko yung mga mukha niyo, no? Ang galing niyo mag-provoke ng ano, no? Para ma-provoke yung isip ng tao, no, sa mga nanonood sa inyo, no? Hindi mo ba alam kung anong mga factory yung nasa loob ng China? Germany, Netherlands, Poland, Great Britain, Amerika. Hindi mo ba alam yung mga nasa loob? Ang pinakamatibay na mga materials used, Japan, nandyan sa China. Korea nasa China. Di nyo ba alam yon bago kayo magsalita ng magdaldal ng ganyan? Itong mga channel na ito. Kaya ang mga mahinang nila lang rito, kawawa naman. Kala nila okay na yung napakinggan nila dun sa isang vlogger. No? Mag-research kayo. Mag-research kayo. Kung ano yung laman ng kung ilang milyon ang binilang ng mga factory, company na nasa China. Makinig kayo, ha? Unang-una lang yung Germany, ha? Nasa China. Netherlands, Switzerland, Greece, Great Britain. Kaya huwag kayong one side dito. Kasi hindi basta-basta yung pamamalakad ni Xi Jinping, no? Kahit ginaganyan-ganyan nyo lang na mga agaw naman ng lupa yan, ng ano yan. Wala kayong alam doon. Huwag kayo munang sumabat doon. Hintayin nyo kung ano yung actual na mangyayari. Tulad na ng West Philippine Sea. Kailan lang natin itinatag yung West Philippine Sea law? Dito sa Indo-Pacific. Panahon pa ni Manuel L. Quezon na itatag na yung South China Sea. Huwag kayong masyadong sumakay sa uso ng mga politiko dito sa Pilipinas na West Philippine Sea. Samantalang naitayo lang yung mga ganyang batas sa panahon lang ni Noynoy Aquino. Tapos kayo, Jesus na ako naman. Huwag naman yung kasi lakas loob nila dahil panahon pa ng kupong-kupong na yan, kung sino pang presidente na dumaan, sila Manuel L. Quezon, sus ko, baka panahon pa ng Ming Dynasty, andyan na yung South China Sea, sa Indo-Pacific eh. Yun naman talagang naitatag eh. Okay. Hirap kasi sa atin, may natutunan lang ng kunti kung ano-ano na rin ng kagaya nito mga vlogger na ito. Yun ngayon ang resulta ngayon ng akala mo yung resulta ng taripa China mapipiktuhan. Wala namang akala mo yung pag-i-imprint nila ng pira. Wala mong diyan. Kaya nga dito nga yung China yung medyo talagang maganda yung nila, no, strategiya kung paano pag-angat ng economic nila, no. Biro mo kung ganyan karaming tao, ang hirap ipaangat yung economic na yan. Kasi pero sa China napasunod ni Xi Jinping sa strategiya niya, no, pamamalakad ng bilang isang pangulo. Kaya saludo tayo rito, no. Ganon din sana ang Pangulong Duterte, no. Kaya kulang sa kanya yung 6 na taon eh. Tapos binakbakan siya ng mga kalaban ngayon. Ganyan talaga ang politiko, no.
Pero kay Xi Jinping, no? Tsaka mayroon kaming 3 kapitbahay na mismong nasa factory worker ng ano, no, ng Dongping company at saka Xiamen. Ibinabalita ko rin kaagad 'yon. WhatsApp o di kaya marami tayong apps na pwedeng makontak sila, no. Wala nang gulo sa China. Normal. Tulad ng sinasabi nitong mga vlogger na ito. Wala, normal naman doon. Wala namang nagkagulo. Minsan lang may ini-stop muna ng mga factory. Ini-stop muna yung iba. Pero ngayon nagbubukas na rin. Huwag kayong magpapaniwala guys ng mga tahimik yung China kasi ang pinapakita noon yung panahon ng pandemic yon. Yung mga videos na yun, tagpi-tagpi na yung pinagagawa nito ng mga vlogger dito na hindi nakikita ang mukha. Panay lang ng daldal, tagpi-tagpi lang yung video. Panahon ng pandemic yun, kinukuha nila, pinipick up. Para siraan lang nila yung China, no? Hindi maganda yung pinagagawa nyo. Yung kayo, magpakatotoo kayo. Kasi kayo, balibhasa kasi kayo, di naman kayo lumalabas-labas, no? Nasa loob lang kayo ng isang kwarto, no? Hindi kagaya sa akin, nagtatrabaho sa labas. Pero kayo, umaasa na lang talaga kayo doon sa pambubudol, sa panluloko, sa puro ng mga kasinungalingan. Kukuha kayo ng mga news sa mga internasyonal, maghanap kayo, ipipick up niyo, isasabay niyo doon sa tagpi niyo mga video. Tapos advance kayong mamamalita. Mabuti kung advance kayong mamamalita kung talagang hindi puro speculation. Problema kasi puro speculation, puro panghuhula. Gagawan nyo ng magandang audio, gaganda nyo ng gagawa ng voice, kaya nga hindi makikita yung mukha nyo eh. Kaya hindi makikita yung mga pagmumukha nyo. Hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan dito, no, yung mga galit sa, yung mga galit kumbaga kunyari sa China, sinasakyan yung issue, trending. Mali yun. Sinabi niyong bumagsak ng China, mali yun. Huwag kayong pagpapaniwala dyan sa mga bugok na yan, no? Mag-research nga kayo kung basta-basta bang bumagsak yung China. Kung ilang companies, halos buong mundo, sikat na company kahit sa Amerika, nandyan sa China, no? Kaya ngayon, yung pinagawa ni Trump, sino mahirapan dito? Pangalawa lang ang China. Unang-unang mahirapan dito yung mga Amerikanong nasa China na nagninegosyo. Kagaya ng Boeing, aircraft. Lockheed Martin, aircraft. Yung mga malalaking negosyante sa aircraft, no, nasa China. Paano ngayon yan? Ginawa mo ba to para gisahin ka sa sarili mong mantika? Realidad daw, ito talagang nangyayari, no? Pag nangyayari ito, gigisahin ka sa sarili mong mantika. Sino maapektuhan ito? Pangalawa, mga maliliit na tao, kung saang bansa man yan. Kagaya sa atin, yun ang epektado. Dahil pag magtuloy-tuloy ito, hindi lang magtitriple na siguro ang mga bilihin dito, sasamantalahin ngayon ito. Kala mo, nalulungkot yung mga company na yan? Yan lang ang iniisip mo. Hindi nalulungkot yung mga company na yan. Ano sila malulungkot? Ang dami-dami ng pera niyan. Ikaw ang malungkot, tayo ang malungkot. Dahil tayo ang original ng biktima sa tariff na yan. Tataas yan. Samantalahin ngayon yung mga negosyante yan. Hindi naman lahat, pero karamihan mapagsamantala. Taripa, tataas tayo. Kasi ngayon wala nang question sa gobyerno yon. Taas ang taripa eh, may dahilan sila eh. Di ba? Sinong kawawa? Kung may analyzer ka, kung nag-a-analyze ka ng tamang pag-iisip, sinong kawawa? Di ba tayo? Bakit maging kawawa yung mga kumpanya na yon? Billion, trillion dollar ang pera nun. Kaya wag kayong makikisabay sa mga milyonaryo na yan. Kung sasama-sama kayo dyan papaniwala kayo dyan sa mga vlogger na yan. Sabi ko sa inyo eh. Tayong epektado niyan kahit mga sanksyon.
Pero nasa Pangulo na lang din yun. Kita mo naman yung Pangulo ng Russia. Ikaw kung may utak ka, may analyze ka, i-research mo yung Russia kung ilan ang sanksyon. Hanggang ngayon nakatayo yung Russia. Bumagsak may economic? Hindi. Tingnan mo yung Jehovah Witnesses. Pinsan kong nasa Amerika. At saka yung amo ko dati nasa Amerika. Kasi minsan pinatingnan-tingnan niya yung bahay sa Forbes. Anong nangyari doon? May kontak kami doon. Dito sa Amerika, hindi naman nagbabago yung bilihin ng pagkain. Kaya lang yung mga gadget dito, mukhang hinahanap talaga. Lahat ng tao rin dito naghanap na ng medyo mura. Kasing local na iPhone doon, yung halimbawa doon, ang iPhone doon ginawa, parehas lang naman ang iPhone din na ginawa ng China. Kasi iisa lang company lang naman yan, nagkaiba lang ng bansa, mas mura pa rin yung export kaysa doon sa local. Pero parehas lang naman matibay. Parang Japan din. Kita mo naman yung mga tycoon business ng Japan. Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Kobelco, Kubota, Nisutomo, Yanmar. Lahat yan nasa China. Caterpillar nandyan sa China. Kaya bago kayo mag-isip-isip ng gano'n, no? Kailan liwanagin nyo. Lawakan yung pag-unawa nyo, no? Kasi hindi ganun-ganon. Hindi ganun-ganon yung basta-basta mo lang ibagsak yung China, no? Sumasabay nga ng 25%. Nung sinabay ang 25%, itataas pa. Gawin mong 100%. 200, 125% na eh. Nag-stock doon. 2 linggo lang, no? Bakit? Bakit ka makikipag-usap? Wala tayong ano doon. May schedule na mag-usap si Trump at saka si Jinping, no? Parang sinabi mo na rin, gagawa-gawa ka ng ganyang trabaho, titiklop ka lang din. Kala mo ganun-ganun yun, ha? Tandaan nyo ito, guys. Walang ni isang pangulo ang pwedeng hawakan ng isang kumpanya sa kanyang bansa. Hindi mo pwedeng diktahan. Walang pangulo na diktahan mo tong company na to. Mananatili ka dito sa bansa na to. Walang ganun. Patutupad ka ng taripa para kontrolin mo lahat ng mga tycoon business. Baka mapatalsik ka pa sa kinaupuan mo na yan. Mabigat na kalaban ang mga business tycoon pag niyan ang nakalaban ng gobyerno. Ang daming pinatalsik niyan. Kaya yan ang dapat maiisip niyo. Kaya yun ang kinabiliban ko ng Russia, saka kinabiliban ko ng China. Pangatlo lang itong Amerika. Ang kinabiliban ko lang sa Amerika, siyempre, hindi huwag tayong hipokrito, no? Kasi nauna silang pinaka number 1, no? Number 1 na mataas ang economic. Kaya lang, huwag tayong one side naman. Na puro believe lang tayo sa Amerika. Believe din tayo sa Russia at saka China. Yan, Germany, Great Britain, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia. Di ba? Yung pagyaman ngayon ng South Africa at saka pagyaman ng Egypt. Believe din tayo doon. Hindi tayo pwedeng one side. Diyos ko naman. Kaya lang natanim sa utak ng mga tao, Amerika ang Amerika talaga ang pinakaunang mataas na GDP economic. Pero ngayon, hindi na sila. Mataas pa rin sila, kaya lang nadagdagan na. Hindi pa sila. Nadagdagan na ngayon. Mataas pa rin ang Amerika ngayon ng GDP economic, kaya lang marami na sila. Hindi na lang siya nag-iisa, no? Kagaya ng Germany, Great Britain, Poland. Yung mga Netherlands, Switzerland. Kita mo naman yung improvement ng Saudi Arabia ngayon. Nakikita nyo ba?
Research din kasi kayo. Open naman yung Google Dubai, Egypt, South Africa. Di ba? Pero hindi nyo matanggap sa buong mundo. Dati, pangatlo ang China. Ngayon, pantay-pantay na sila ngayon ng economic. No? Kung mayroon mang itong mataas, kunting-kunti na lang din. So, may panahon, tataas yung China. May panahon, tataas yung Amerika. May panahon din, tataas yung Russia. Ganun yan guys Ganun yan ganun yan. Hindi yung nag-i-stack up yun. Papalit-palit lang ng ano yun. O di ba silang tatlo naglalaban-laban? India. Economic ng India. Yan. Sila yung mga huwag tayong one side Tapos sasabihin ba naman ng ibang vlogger na kabilat kanan ng rally? Wala namang rally sa China. Yung mga lumang rally yun, ang tagal-tagal na pinipick up lang nila. Di ba mga tarantado, mga sinungaling itong mga ito. Tapos yung tahimik yung China, yung pick up pala yun nung pandemic. Tapos ipapakita doon sa video nila. Kaya bawas-bawasan nyo na yan, Lumaban kayo ng parehas, Alam ko naman, puro spam viewers lang yung inyo, Pero, ako, pinapalo ko naman yung mga yan. Dahil paano ko sila hindi papalo? Hindi siya ibig sabihin ng gusto ko yung nila, gusto ko mapuna, makikita ko yung mga pinagsasabi nila. Kaya pinapalo ko sila. Huwag tayong one side. Salita tayo ng tama, yun lang guys, Maraming salamat sa mga nanonood. God bless sa inyo lahat, Marunong tayo sana mag-research. Tayo na mismo magsasaliksik, Para hindi tayo maniwala sa basta-bastang pumuputak ng ibang dyan, Naghanap lang ng viewers, naghahanap lang ng followers, good luck sa inyo guys.